In his mind, Bella is in a danger zone. Kapag hindi ito nagbago ng galaw sa harap niya, baka isang araw ay maghahasa niya ito. Alam ni Darius na si Leila ang tinutukoy ni Bella na surot. Hindi na siya matutulog dito. Nakita mo naman na pinaalis ko siya. Kasi nandito ako, kaya hindi mo na siya pinatulog. And what if I return to Manila next month? Di tuloy ang pagiging entregera na surot na yon? Wala naman ako pakialam sa inyo. Ang akin, gusto ko makuha ang mana ko para hindi na ako bumalik dito. Tahasan ni Bellang sinabi sa kanya. Hindi siguro yan posible. Anong hindi? Nainis na tanong nito. Tumalikod na si Darius para bumalik sa sarili niyang kwarto pero nagmamadali si Bellang humabol. Sagutin mo nga ako. Yun ang pinunta ko dito. I want to get what is mine. Lahatin mo ng allowances ko at tuition. Ang mana ko hindi yung ikaw ang nagbabudget para sa akin. I'm too old for that. Hindi pa rin si Darius umiimik at tuloy-tuloy lamang na naglakad papunta sa wing kung saan naroon ang kanyang kwarto. Darius feels that his room is too far. Bakit parang lalo siyang lumalayo kahit tumahakbang siya papunta doon? Ganun ba talaga kapag naglalakad tapos tinatala ka ng babaeng halos kita ng kaluluwa? Diyos ko, nasa ng awa ng Diyos sa kanya. Ibigay mo sa akin bukas na bukas din at bukas ay aalis na ako. Anito pa kaya hindi na siya nakapagpigil at hinarap na niya to. Why so eager to have that, Bella? Diretsong tanong ni Darius sabay titig sa mga mata nito. Araw at gabi daig pa nitong sundalong laging nakahanda sa gyera. Mas mabuti pa yatang nagmilitar na lang ito kaysa sa kumuha ng pagdudoktor. Akin naman kasi yun. Nagtataka lang ako kung bakit ikaw nagbabudget. Bakit hindi mo ibigay sa akin ng hinsanan? Bakit nga? Umarko mga kilay niya. Give me one reason. Why? Valid. May pinaglalaanan ka ba, Bella? Wala, ano? Ano naman paglalaanan ko? Then akin ang budgeting hanggang tumunto ka ng 25. What the? Tigagal na tanong ni Bella sa kanya. Why are you so controlling and manipulative, Darius? Hindi porket nauto mong mami ko, ay mauuto mo rin ako. Siya lang naman ang may simpatya sa'yo. Sana nga hindi ka na nila kinuha sa inyo para hindi nagulong buhay namin. My daddy died because of you. You were my mom's other man at your very young age. Kumibot ang mga panga ni Darius habang nakatitig sa mga mata nitong tila ba inaapuyan ng galit. Oh, bakit? She asked and lifted her chin. Anong tinitigas-tigas ng panga mo? Bakit? Ano bang gusto mong tumigas sa akin kung hindi ang panga ko? Makahulog ang sambit ni Darius dito, kaya para itong nagtaka. Bulgar lang pala ang bunganga nito pero hindi pa rin makapick up ng kabastusan. May hina ba si Harry at hindi ito natuturuan ng mga usapang mahahalay? Anong tumigas? Ulo mo matigas? Buisit na sabi ni Bella at ewan ni Darius kung bakit nangiti siya bigla. What is funny? Hindi ako natatawa. Buntis ka ba, Bella? Tanong niya nang tanggalin niyang ngiti sa mukha niya. What? Para ito natilihan at napatingin sa sariling tiyan. Kaya ka nagmamadaling makuha ang sustento mo. Pinaglalaanan mo bang anak mo dahil hiwalay na kayo ng boyfriend mong abogado? Nakita niyang lalo itong nabuisit sa sinabi niya. Chismoso! Galit na singhal nito sa kanya. Alam mo bang tingin sa'yo ni Mikey? Tingin niya sa'yo, naghahanap ka na lalaki mapaglilibangan dito at siyang niyaya mo. Ano yan ito pero kagad siya nitong sinampal. Humigting ang panga niya at dahil nasaktan siya at nagsiselos ay nandilim ang paningin niya. Papatulan niyang babaeng ito. O ano, hindi ka makahuma? Mataray na tanong ni Bella kay Darius habang nakatingin na lalaki sa kanya. Nakapamewang. Halos belatan niya ito dahil hindi ito nakaugok sa ginawa niyang pagsampal dito. Napakayabang talaga nito kahit na kailan. Kahit na si Mikey dinadami na naman. If she knows, baka ito lang ang may maruming kaisipan sa kanya. Sumusobra ka na, Bella. Anito sa kanya na naninigas ang mga panga. O bakit? Papatulan mo ko? Gusto mo sampalin pa kita ng isa? How dare you to say those words to me, Darius? Sige, sampalin mo rin ako para makaganti ka. You should... Nalaki ang mga mata ni Bella na bigla na lang hawakan ni Darius ang likod ng buhok niya at mabilis siyang itinangala ng konti. Napapikit siya sa bilis ng kilos nito. Bakla ba ito't nananabunot? Her words literally locked out inside her foul mouth when he kissed her lips. Oh my God! Her mind screamed in horror when she felt his lips crashing against her. What the? Hinahalikan ba siya ni Darius? Oo, tanga.
Singhal sa kanya ng utak niya. Agad siyang nagmulat ng mga mata nang hawakan itong panga niya gamit ang isang kamay. Tulala siya nang makitang mga mata nitong parang hindi malang tinubuan ng gahiblang emosyon o ekspresyon. Nakatingin din ito sa kanya, pero ang labi panghahas na hinahalikan siya. It was some kind of a brute, but it wasn't painful. She felt his tongue invaded her mouth. Diyos ko, hindi pa siya kailanman hinalikan ni Harry ng ganon. Hanggang smack lang binibigay niya sa nobyo niya sa loob ng 3 taon. Gusto niyang humarap sa altar na berhen pa. At hindi pa nakakaranas ng torrid kiss. Pero ang isang ito ay hindi lang manang ninanakaw sa kanya. Ngayon kahit na unang mapusok na halik ay kinuha na, and her brain cells were rattled along with her world. Parang buong mundo ni Bella ang niyanig ng isang malakas na lindol. Daig pa niya isang planetang binangga na isang asteroid. Biglang pinakawala ni Darius si Bella kapag kuwan. Si Bellang hindi na ngayon nakaugok. Ang bilis na karma, nakakainis. Nakatulala siya sa binatang nakatitig pa rin sa mga mata niya. She looked at his lips. Those were redder now, wet, and ang ganda pala ng hulma ng labi nito. Noon niya napansin na may pasa ito sa may sulok ng labi. Sampalin mo siya, utos sa kanya ng kanyang subconscious mind. Ha? Tulala siya hanggang sa haplusin ni Darius ang labi niya gamit ang hinlalaki. Now you stop, lady. Anito kaya daig pa ni Bella na tauhan. She gulped and wasn't able to find the right words to say. Gusto niyang magalit pero nanlalambot siya. Gusto niya itong sampalin pero tila ba walang lakas ang kamay niya para umangat. Nakakainis, maktol ng isip ng dalaga. Umangat ka? Singal pa niya sa kamay niya gamit ang isip pero wala. She had lost her track and was really shut down by that kiss. Plus pa na nakita niyang malapitan ng lahat ng facial features ni Darius. Kung pogi ito sa malayuan at katamtamang lapit, hindi hamak na napakapogi nito lalo sa 1 pulgadang layo ng mukha sa kanya. The face of the other man. The thief, it's time to speak up now, Bella. Muli niyang utos sa sarili pero bago pa man lang niya maibukas ang bibig ay tumalikod na to at nilayasan siya. Akala mo masisindak mo ko? Paangil na sabi niya nang nasa may pinto na ito ng kwarto. He stopped and slightly tilted his head. Hindi ako titigil sa pagdadaldal sa'yo. Aniya rito pero tumikwas ang labi nito sa kanya. Then expect that thing to happen as well, over and over again. Darius pushed the door and he went inside the room. Naiwan siya nakatigagal sa pintuang nakasara. Nakakainis! Nagpapadyak si Bella sa sobrang pagkabwisit na nararamdaman. Halos masabunutan pa niyang sarili habang nagmamarcha sa kinatatayuan niya. Bakit siya natutulala? Dapat sinapak niyang lalaking yon ng paulit-ulit. At bakit siya nun hinalikan? Pervert! Singhal ni Bella sa pintuan habang nakakuyom ang mga kamaon niya. Nagpupuyos ang kalooban niya sa galit as if naman tatagos dun ang boses niya. Sa kapal ng mga pader at pintuan ni katiting na timbre ng boses niya ay hindi doon maririnig sa loob. Sayang lang ang effort niya. Kahit pa siguro maganda putol-putol ng mga litid niya sa pagsigaw, hindi siya nauulinagan ni Darius. Si Darius na manyak. Magnanakaw ng halik, hambog, manyakis, rapist ka talaga, mangiyak-ngiyak na sabi ni Bella. Ginahasa ng walang hiyang lalaking yun ang labi niya. She pushed her lips and with her teary eyes, she walked away. Daig pa niyang miyembro ng military sa marcha niya at paninigas ng mga kamay sa dalawang gilid. Tumatakbo si Lorna sa hagdan at agad siyang nilapitan. Senyorita, na paano kayo? Nasaan ang rapist? Tanong nun dala ang panghampas. Doon! Nakanguso niyang tinuro ang pinto ni Darius kaya napaawang ang labi ni Lorna. He raped my lips! Mangiyak-ngiyak siya na sobra. Hindi niya matanggap na lalaplapin siya ng lalaking parang daig pa ang lolo niya kung makapagsungit sa kanya. Darius just kissed her horribly and it was horrifying. Si Harry never niyang pinayagan na samantalahin ang nguso niya tapos magagahasa lang ng hinayupak niyang feeling kuya. Yaks! Si senyorito po ba? Oo, he raped my lips. Baka po lasing. Lasing sa salabat? Halos parang mapangiti si Lorna at hindi niya alam kung bakit parang mas kinikilig pang babae kaysa sa damayan siya sa kanyang pagluluksa sa nawalang puri ng kanyang pinakamamahal na labi. Babalian ko siya ng salabat? Aniya sa naiiyak na tono. Opo, senyorita. Paluin mo, Ate Lorna. Aniya pero bumukas na muli ang pinto ni Darius at nakatingin sa kanila. Susko, ikaw na po, senyorita. Ang laki. Anitong inabot sa kanyang pamalong bilog na kawayan.
It was varnished and smooth. Tumingin siya kay Darius, he's now topless. Sus ko! Tumakbo si Lorna papaalis kay nagmamadali si Bella, ninit siya ang pamalo. Nagmamadali rin siyang tumakbo papunta sa kwarto ng humakbang si Darius papalapit. Tatakbo na siya bago pa mabuntis ang labi niya. Walang hiyang lalaki, may araw din iyon sa kanya. Pagkarating ni Bella sa kwarto ay nagmamadaling inilak ng dalagang pintuan. Nagmamadali siya sa harap ng kanyang malaking salamin at nilapit doon ang muka. She checked her lips. Pinahid niya na paulit-ulit dahil may laway ni Darius. Yaks again. Why did he kiss me? Bakit ganun ang halik nun? Parang sa manyak. Baka gusto niya umalis na ako dito. Pwes hindi siya mananalo. Babaugin ko siya. Gigil na kausap ni Bella sa sarili at may paduro-duro pa siya. Nothing changed with her lips. Hindi naman yun namamaga pero pakaramdam niya ay nakalapat pa rin doon ang pesteng mga labi ni Darius. Pati na sa buhok niya sa maitaas ng batok ay nararamdaman niya ang mga daliri nun nakasabunot. Sabunot ba yun? Hindi naman yun masakit. He was some kind of a brute. His gesture was different. Parang tanga niyang hinawakan at sinabunutan din ang likod ng ulo niya. Ginagaya si Darius. It was different from her grip. It was strange and she couldn't find the right words to explain how he held her hair. Nang ma-realize na Bella na mukha siyang gaga sa harap ng salamin ay kagad niyang nabitawan ng sariling buhok. She stood formally. Kailangan niyang kalimutan dahil yun ay wala lang. Saka bakit naman hahalikan din naman siya ni Harry sa labi? Dampi nga lang. Kaya yun naghanap ng ibang malalaplap at mapapasukan ng pagkalalaki dahil hindi nga niya yun maibigay. Tapos ay may pangahas na hahalik-halik sa kanya ngayon. Sa may kasama pang sabunot sa buhok, mga walang hiya. Si Harry babaero, habang si Darius naman ay babaerong manyak na matching. Tumingin si Bella kay Jambong nakadapa sa kanyang kama, nakaharap sa kanya. In an instant, she had a dog. Gumiti siya tumabi doon. Binalot niyang sarili sa kumot at sinampa naman ni Jumbo ang baba sa tiyan niya. Yung amo mo, manyak, aniya sabay irap, habang himas ang ulo ng bagong alaga. Hindi siya nag-aalaga ng aso noon o hindi kaya ng pusa kasi hindi niya tinatantanan ng hawak. Nang paminsang makagat siya ng pusa ay hindi na siya kailanman pinayagan na paalagain ng daddy niya. She had her injection and it was so painful. Pumikit siya habang himas-himas pa rin ang ulo ni Jumbo. Ang tanong, makakatulog kaya siya sa nangyari ngayong gabi? At bakit naman hindi? Singhal niya sa sarili. It was nothing, Bella. Kalma niya sa sarili. Ang dapat niyang pag-isipan ay kung paano mapoprotektahan ng kanyang sarili dahil sa tono ni Darius. Hindi yun mangingiming ulitin ang ginawa sa kanya sa oras na magtatalak siyang muli. She has to find a better way how to protect her lips from an invader. And that invader is no other than her adopted brother, verbally not legally. Nakapamewang na nilapitan ni Darius ang bilog na barnisadong kawayan ni Nietzsche ni Bella bago yung nagmamadaling lumayas kanina. Lalayas din pala at titigil sa pagputak, hihintayin pang mabwisit siya. Masama siyang mabwisit kapag si Bella ang pinag-uusapan. Hahalikan niya yon parati para sumara ang bunganga. Hindi naman niya yun kayang sapakin. Baka multuhin siya ni Larry at ni Lilibet. It was the very first time he had kissed her wide awake. Hanggang nakaw lang siya noon. Wala rin siyang pakialam kung nahalikan man ng abogado si Bella o may nangyari na sa dalawa. Ang mahalagay ang damdamin niya. At ngayon na nasa puder niya na ito ulit, hindi niya alam kung mapigil pa niya. Malaki na si Bella ngayon at hindi na 14 na minor. Pwede na niyang palayain ang interes niyang matagal na rin naman niyang kinukulong. Kahit nakalat sa buong Hacienda at mga kabilang bayan, na siya ay lalaki ng namayapang senyora, baka hindi na niya yun indahin pa. Yun ang chismis na sumira sa pangalan ng napakagandang si Lilibet. Pihadong kapag nagkaroon siya ng relasyon ni Bella, ay magiging tampulan din ito na chismis. Kaya ba niyang pakinggan kung sasabihin ng karamihan na siya na lalaki ng ina ay lalaki din ng anak noon? Hinahayaan niya na maging marumi siya sa mga mata ng karamihan dahil kapag nilabas niya ang katotohanan tungkol sa pamamahala niya sa buong Di Guzman, hindi mapipigil na malalaman din ni Bella ang totoo at masasaktan niyo ng labis. Bumaba siya para ibalik ang barnisadong kawayan kay Lorna. Yun ang nakahandang sandata ng mga kasambahay kung sakaling may mapangahas na papasok sa loob at wala siya. Wala namang sumusubok na magnakaw sa kanila dahil hindi niya sasantuhin yon. He has a gun in his room and he'll definitely use it if he badly needs to.
Tinitingnan ni Darius ang kawayan at may nakaukit pa talagang pangalan ni Lorna. Naiiling na lang siya. Lorna, tawag ni Darius sa babae kaagad namang sumulpot. Patakbong lumapit sa kanya. Po, senyorito, tanong nito na nakatago ang mga labi. Naiwan mo to sa itaas. Nakayuko ito na kinuha yon pero humagikik ng tumalikod. Ano sinabi sa'yo ni Belle? Tanong niya dito. And he just called Bella Belle. It was his endearment to her. Karamihan ay Bella ang tawag dito o halos lahat nga pero mas gusto niya ng pambabaeng tawag sa dalaga. Baka sakaling mabawasan ng tapang nito at bumait-bait sa kanya kahit konti. Wala naman po, senyorito. Rapist daw po kayo, ani Lorna sabay pigil ng hagikik. Ni-rape niya raw po yung nguso niya. Hindi si Darius umimik dahil hindi niya naman titangging. Ginawa niya, he tried to act like it was still nothing. Ganun naman parati mula noon, parang wala lang. Papatalikod na sana siya na makarinig niya ang busina ng sasakyan sa malayo. Agad siyang lumabas sa pinto at natanaw niya sa sasakyan na kasunod ng kotse ni Bella. Ang tagal naman na nakarating na mga yun mula sa apalit, maghapon nang lumipas ay kadarating pa lang. Ang driver ng mga truck sa tubuhan ang nasa unahan sa kotse. May nasa tapat na yon ng mansyon kaya naglakad siya papunta doon. Senyorito, ani kagad ni Kanor nang makababa sa kotse. Natagalan kami kasi dumaan pa ako sa kamag-anak ko sa may apalit. Kinamusta ko, senyorito? Walang problema, Kanor. Kamusta? May diferensya ang baterya niyan, senyorito. Hindi ko alam kung ano pero bago naman. Saan ni Bentong napapalapit na rin sa kanya? Inabot niya ang susi mula kay Kanor. Yun kasing nasa manibela ng kotse. Pasok na kayo, may pagkain doon. Kamusta ang pamilya mo, Kanor? He asked and walked towards the car. Inikutan niya sa sakyan at kinilatis. It is a Honda Civic 2021 model. Not bad after all. Nakakatuwa naman kahit paano dahil sa mga bigay niya ay may nabili si Bella kahit na second hand. He knows it. Sobra lang yung sa mga bigay niya dahil hindi naman humihirit ang dalaga ng kahit na ano sa kanya. She never asked him anything, not even the single food that she eats. Siya ang otomatikong nagde-deposito sa bank account nito. Kung hindi advance ay nasa tamang petsa, pero never na delayed. Kung malilate siya na padala ng isang araw ay baka bombang bumagsak sa buong Di Guzman. Sangkatutak na talak ang aabutin niya mula sa dalagang hindi niya matiis kahit na kailan. Hindi nga niya alam kung yun bang parte pa rin ng utang na loob o martir na pagmamahal. Siguro sa mga magulang ni Bella ay pilit niyang sinasaksak ang sarili dahil wala siyang matino't maayos na pamilya. He had never met his biological father. He had never been given a chance to be loved by his stepfather. Kay Lilibet at Larry lang siya nakaranas ng pahalagahan at alagaan. Ang tanging meron siya ay ang asyenda bilang alaala ng kanyang namayapang ama. Yun lang at wala ng iba pa. Maayos naman na, senyorito. Babalikan ko na lang para sa pag-aayos ng bahay. Medyo nadala lang ng hangin ang ibang yer at kahoy. Magpapaalam sana ko bukas, senyorito. Ayos lang, Kanor. Magmotor ka na lang para mas mabilis. Kung anong kahoy ang kailangan, isakay mo na lang sa pickup at yun ang gagamitin mo. Yero, maraming yero sa bodega na pinalitan ng maayos pa. Salamat, senyorito. Malaking tulong po yun. Natutuwang sambit ng lalaki sa kanya, tumango siya. Binuksan ni Darius ang pito ng sasakyan sa driver's side ng maglakad. Papasok sa mansyon ng dalawang drivers. Susubukan niyang paandarin kung talaga ang diferensya ng kotse ni Bella ay sa baterya. Wala malang ni katiting na paghihirap na pag-startin niya ang sasakyan. Malamang ay ubos na ubos ang baterya nun kanina. Pinadala niya kasi ng lumang baterya ng dalawa ni Kanor kanina para nga kung yun ang problema ay magamit pa uwi. Hindi nga sila nagkamali. Binuksan niya ang mga ilaw sa loob at umiilaw naman. Sinilip niyang ilalim ng dash pero napatitig siya sa isang bagay na makintab. Nahagip kagad yun ang mga mata niya, nasa may sulok. Darius grabbed the square plastic and looked at it. Sa unang tingin pa lang ay alam na niya kung ano yon, kondom. Pinatay niyang mga ilaw at saka niya sinara ang pinto ng sasakyan. Daig pa niya nakakita ng multo na makita si Bella na nakatayo sa may harap ng kotse. And what is she wearing? Naka-face mask ito? Bukod pa doon ay nakapayong pa. Wala namang ulan at nakapayong. Gusto niyang magtanong kung bakit pero naalala niyang maarte nga pala ito't normal na rito ang may props na nakakabit sa katawan sa bawat sandali. Naalala niya na sinasabing maambon kapag gabi na kaya sanay si Bella na nakapayong sa gabi kahit na walang ulan. Baka lumalang pagiging masungit nito kapag nagtanggal to ng payong. What's the problem with my car? Tanong nito sa kanya nakapamewang pa. Just the battery. Pinadala ko kay Kanor ang gamit na baterya dito at umandar daw. Bagong baterya mo? Yes, I bought it just the night before I drove here. I have the warranty card. Dala mo ba?
IDK? Anong IDK? Nangunot ang noo ni Darius. I don't know, hindi ka in sa trend. Marunong ka bang mag-chat? Tila pa insultong tanong ni Bella sa kanya. Pero hindi si Darius na insulto. Mas gusto ko magtanim kaysa sa mag-chat. Baka luma ka lang talaga. Hirap nito sa kanya pero hindi niya ito pinatulan. So are you going to bring the battery to the shop if I find the warranty card? Ikaw ang magdala. Ikaw naman ang may-ari niyan. What? Galit na tanong nito sa kanya. Inabot ni Darius ditong susi ng kotse. Pero nanalim ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Ayoko, she said with emphasis. Dadalhin mo ba yan sa shop o dito ako matutulog sa labas? Ang galing-galing talaga nitong manakot. Darius just hid his smile and walk away. Manong Kiko, padala nga dito ng folding bed unan at kumot. Dito raw matutulog sa labas ang prinsesa nyo. Pakitawag nyo na rin yung babaeng manananggal sa batis. May magandang babae ka mong pwedeng danggitin. Sigaw ni Darius habang naglalakad sa pavement pero ganun na lang ang pagkatanga niya nang nagpasan siya kagad ni Bella. Patakbo tong naglalakad papunta sa main door. Buisit ka talaga kahit kailan! Instapakli ni Bella sa kanya at halos hampasin siya ng payong na nakabukas. Nakatingin lang naman si Darius dito dahil ang puwet nito'y kumikending-kending sa napakaliit na damit. And hey sweetheart, ani ang nagpatigil dito at nagpalingon. He grabbed her hand and put the condom on her palm. Basura ng boyfriend mo sa kotse. Ani saka siya na unang pumasok sa loob ng kabahayan dahil naiwan itong nakatanga sa condom. Bella doesn't have to act naive and untouched. Walang nagbago sa damdamin ni Darius kahit hindi na ito ang inosenteng bata na ginugusto niya noon. Kung may isang araw na darating at magkakaroon ng pagkakataon na may mangyayari sa kanila, sisiguraduhin niyang buburahin niyang alaala ni Harry Wilson sa kama at alaala niya ang iiwan niya. At dito na po nagtatapos ang 8 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.